Tetestigo sa Sandigan Bayan si DPWH Secretary Vince Dizon kontra kay dating Congressman Zaldico kaugnay ng flood control scandal. Sa kabila niyan, may mga sinibak namang dating mga opisyal ng DPWH dahil sa iba't ibang issue. Narito po ang report ng aking partner na si Gerard de la Peña. Sa gitna ng kontrobersya sa mga maanumalyang infrastructure at flood control projects, sinibak sa pwesto ang ilang opisyal ng DPWH. Iba't ibang issue ang kinasangkutan umano ng mga opisyal. Kabilang sa mga tinanggal ang mga regional director mula Ilocos Region, Calabarzon, Bicol Region at Central Visayas. Sibak din sa pwesto ang mga assistant regional directors mula Mimaropa at Bicol Region, habang mapapalitan na rin ang district engineers ng Manila 3rd District at South Manila District Engineering Office. We are officially relieving today for various reasons, no? Specifically because there are ongoing investigations here, which I cannot fully disclose to you. But suffice it to say, we are investigating a lot of people in the department. Ibinunyag din ni DPWH Secretary Vince Dizon na tetestigo siya sa pagdinig sa kaso ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico sa Sandigan Bayan sa susunod na linggo, January 20. Kaugnayan sa maanumalyang road dike sa Oriental Mindoro na proyekto ng SunWest, ang kumpanyang itinayo ni Ko. Ako ang complainant sa marami sa mga kasong to. Makikita nyo kung magtitistigo sa mga susunod na linggo, susunod na buwan. Nang matanong si Dizon tungkol sa Cabral Files, muling iginiit ng kalihim na walang basbas mula sa kanya ang pagkuha ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa mga dokumento. Ang may basbas sa akin, yung allocations per district. Pero yung pagkuha ng files na nakita nyo namang ginabas na ng mga dating staff ni Undersecretary Cabral at yung pagkuha ng files sa isang computer, walang basbas sa akin yan. May hawak daw na kopya ng files ang ombudsman at ipinapaubaya na ni Dizon sa kanila ang paglalabas nito. Para maiwasan namang maulit ang anomalya sa isyu ng allocables, sinabi ni Dizon na gumagawa na sila ng bagong formula sa pagbabudget. Masisiguro na raw na napupunta sa tama ang pera ng taong bayan. Kailangan ayusin na rin natin once and for all yung budget planning process. Punot dulo ng problemang yan is yung maling paglalagay ng mga proyekto sa budget. Paano nakakalusot ang mga proyektong dahil magkakasi ganito, si ganyan, nakakalusot na lang yung mga proyekto yun, ginagagay sa budget. Kahit na walang plano, kahit na hindi ini-endorso ng mga regional development councils, provincial development councils. Bukod sa pagsugpo sa korupsyon sa ahensya, prioridad daw ng DPWH ngayong taon ang pagkukumpuni sa mga pangunahing kalsada. Sabi ng DPWH ay malapit nang matapos ang pagpapagawa ng ilang bahagi ng EDSA. At kapag natapos yan, ay sunod na mga ayusin itong C5 na marami na ring sira dahil daanan ito ng truck. Tatapusin na rin daw ang mga tulay at kalye na taon na ang binibilang sa pagpapagawa. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!